Ang manukan po pala natin is located sa Purok Hillside, Barangay Cleanan 6 dito sa Polomolok, South Cotabato. Ito po yung daanan. Nag-deliver ako ng crack corn tsaka hammered corn dito sa manukan natin dahil sabi ni Papang, ubos na itong ating stock. 2,000 pesos lang po yung gastos ko sa crack corn tsaka hammered, 100 kilos na po. Yan yung magsisilbing organic ingredients dito sa mga feeds na pinapatukan natin. Hindi masyadong masustansya yung hammered. Ang hammered po kasi ay tahop at combination ng corn grits. Ito din yung hinahalo sa mga commercial na feeds. Mas nasasarapan kasi or may panglasa talaga itong hammered ikukumpara sa crack corn. At ngayon, minimixan na po ni Papang ng grower feeds natin galing sa feed mill. Winawalis lang po yan sa feed mill and binebenta nila ng 1,000 pesos hanggang 1,500 pesos ang sako. Depende sa usapan. Branded po yan pero hindi ko na sasabihin kung anong brand man yon. Yung crack corn naman, yung purpose nito ay para matagal pong magutom yung manok natin. Dahil medyo matigas or matagal matunaw itong crack corn. Ang crack corn ay maganda din, lalong-lalo na kapag taglamig. Dahil ito ay hot carbs na nakakatulong para painitin ang katawan ng mga breeders natin. Yung kinukuha naman ni Papa ngayon ay ang ating Integra 4000 para sa breeders. Yung brand yan, syempre BMEG. Formulated po talaga ito ng BMEG para sa mga breeders natin. Yung susunod naman is Gallimax 21. Halos same lang dito sa ating Integra 4000. Pero yung brand naman ito is Pilmico. Maraming nagsasabi mas maganda daw yung Pilmico kumpara sa BMEG. Pero para sa akin naman, itong dalawang brands na to maganda. Kaya ipares na natin. Kaso nga lang, hindi maganda yung presyo nito. Mahal kasi, no? Kaya minimixan natin ng mga nakakamura na brandeds, may mga organic na ingredients, at syempre itong King's Vita Plus natin. Dahil nasira natin yung formulation ng feeds, dito tayo babawi sa ating King's Vita Plus. Hindi po kasi enough kung feeds lang. Lahat ng hinahanap nyong vitamins, andito lang sa isang pakete ng King's Vita Plus. Yung isang sachet or dalawang sachet kasi ng King's Vita Plus is good for 50 kilos of feeds na. Sinusukat din namin yung timbang every breeding pen para ma-budget namin yung kanilang kinakain. Konting commercial feeds lang po talaga yung inahalo namin dito. Sabi ko nga, nasa 30 to 40% lang. Ang isang kilo kasi ng crack corn is 1,050 pesos. 950 naman sa hammered, kaya sa 100 kilos, 2,000 pesos lang. Tatlong breeds ng manok na dapat meron kayo sa inyong manukan. Mga breeds na pangmasa, pangkarne, at talagang masarap na masarap. Ito yung breeds na kapag kumatay ka nito or kinain mo siya, hindi ka manghihinayang. Kasi nga, target na manukan natin, affordable and consumable na manok. Sa 200 pesos per kilo, hindi ka na malulugi nito. Kumonti ng kumonti yung manok natin dahil sa dami din po ng buyers. Kapag Burmans kasi, mas lumalakas yung kita dito sa pag-aalaga ng native chicken at saka upgraded native chicken. Kahit anong luto, perfect na perfect ang breed na ito. Hindi ito ang pinakamasarap na manok sa buong mundo, kundi yun yung debris. Pero based naman sa mga nakatikim ng debris, halos kasing lasa or mas masarap pa talaga ang native chicken. Yung problema pa sa debris, sobrang mahal ng manok na iyon kapag dito sa Pilipinas. Maraming klase ng native chicken. Merong Parawakan, merong Huluano, merong manok Tagalog, meron din darag. Pero dito sa atin, Huluano at Bisaya lamang. Native chicken, ito yung alamat. Kasi nga native dito sa Pilipinas. Itong breed na to, kahit anong breeds ng manok yung pumasok dito, mga dayuhang manok, hindi mawawala yung native chicken. Sa lasa, pag tinola, the best. Wala kang masasabi. Pero kapag adobo naman, halos mako-compare mo siya sa ibang klaseng manok. Pero sa tinola, mga lechon, halatang ang native chicken. Sa lasa, at syempre, no, sabi nila, masustansya. Kasi nga native. At itong native chickens, mas maganda yung resistensya niya. Alam niyo kung bakit? Kasi nga native dito sa Pilipinas. Hindi na kailangan mag-adapt, no? Kung mag-adapt man siya, it very easy na lang. So, pagdari na lang sa kanya. Kasi nga, dito siya, pinanganak, yung lahi nito, yung breed nito, galing sa Pilipinas. Ito naman yung mga backup roosters natin. Ang mga backup roosters natin ay ginagamit natin sa mga anak natin, mga heritage chickens at sa mga native chickens natin para maiwasan ang inbreeding. Ito mga roosters kasi natin, sa bawat breeding pen, hindi po yan magkadugo. Ito yung isang pamamaraan or pinakamadaling pamamaraan para maiwasan ang inbreeding. Kapag nag-inbreed na kasi, medyo lumiliit na rin yung kanilang offspring or kanilang maging anak.
Dito naman tayo sa mga heritage chickens natin. Dito sa heritage chickens natin, medyo maraming breeds dito. Yung plano natin is hiwalay-hiwalayin yung mga pure breeds. Yung ibang pure breeds naman, i-crossbreed natin sila para makapagpalabas ng F1. Yung ibang pure breeds din dito ay ipapares natin sa mga native chickens natin. Kaya hindi talaga mawawala itong mga heritage chickens din natin. Sila kasi yung parang pang-upgrade, kumbaga, or upgrade talaga sa mga native chickens natin. Itong breeds kasi na ito hindi naglilimlim. So kapag hindi naglilimlim, patuloy po yung pangingitog nila. Unlike sa native chicken na talagang kapag naglimlim, stop po sa produksyon. Dahil marami tayong sinusuplayan, kailangan na kailangan natin itong tulong ng mga heritage chickens. Ka-native, araw-araw ba nangingitog yung mga heritage chickens mo? Ang scientific explanation po dyan, 24 to 48 hours nabubuo yung itlog ng ating mga manok sa kanilang ovary. Ibig sabihin, merong times na araw-araw, meron namang every other day. And sa dami ng breeders natin, araw-araw meron tayong harvest. About naman sa upgraded and native chickens. Ang upgraded native chickens, isa sa pinaka the best din yung karne. Kasi yung karne niya, sabi nga ng iba, mas masarap pa daw yung karne niya ikumpara sa native. Yung upgraded po kasi, yung lasa nun is parang native kung tinola. Tapos medyo malambot siya, which is nakuha niya yung texture ng meat ng heritage chickens. Yung yung meat ng heritage chickens, medyo hiwala-hiwala yung skin, muscles, no? Tsaka medyo malambot siya. Doon naman sa native chickens, medyo siguro kung bata pa, malambot naman pero may lumalaban, no, kapag kinagat mo yung karne niya. At pero sa sabaw, no, talagang lumalabas yung yellow, which is masarap talaga higupin yung sabaw kapag kumain ka ng native chickens. Doon din sa upgraded native chickens, lumalabas din po yung yellow niya kapag naging tinola siya. Yung itsura ng upgraded native chickens is malalaki, no? Parang native yung kanyang itsura, pero medyo mas bulky lang siya kumpara doon sa ating mga native chickens, no? At yung layunin natin dito is makapaproduce ng native chickens and upgraded native chickens para sa ating mga buyers, no? Yung sinusupply natin dahil gustong-gusto nila yung itsura ng upgraded native chicken is parang native chicken pa rin siya, no? At yung lasa hindi nagkakalayo sa native chickens. At mas mabilis na siyang maibenta, mas malakas mangitlog kumpara doon sa ating mga native chickens. Ito naman yung mga selected ko para gawing breeders sa ating mga heritage chickens at para sa upgraded. Ito naman yung aking mga shamo na kakabili lang. Mga bagong hatch na mga sisiu, 2 days old. Ito yung mga anak ng Black Ostolorp, Rhode Island Red, Hybrids, Jersey Giant, Sussex, Decal Brown, etc. At binibigay ko lang to ng 60 pesos each. Ganyan kamura. Ito po yung setup ng aming brooding pen. So may mga mating yan para malinis na malinis at safety itong ating mga alagang sisiw. Kapag 5 days old naman, ganito na po yung kanilang itsura. Merong kalbo dyan yung likod dahil tinulungan namin yan para makalabas lang sa kanyang itlog. Day old to week old chicks, 60 pesos pa rin po. Mura dahil marami kaming harvest. Lastly na breed na sasabihin ko is yung ating heritage chickens. Heritage chickens natin dito is composed of Rhode Island Red, Black Ostolorp, Barred Plymouth Rock, Decal Brown, may Jersey Giant, Sussex, Hubbard, no? At yung iba hindi ko pa na-mention, no? Pero talagang sobrang solid nila. Ano ba yung gagawin dito sa mga heritage chickens? Heritage chickens, may buyer ba dito? Katulad ng native chickens na talagang sobrang daming buyers and upgraded native chickens, no? Gustong umorder ng hundreds, thousands of chickens, no, sa isang sa isang bilihan lang para gawing karne. Dito sa heritage chickens, wala akong buyer para sa ganun kadami, no? Kasi nga itong heritage chickens may kamahalan pa yung presyo niya. So kapag may kamahalan pa yung presyo niya, like rabbit, no, pinakilala yung rabbit dito sa Pilipinas as normal meat, no? Kaso nga lang
mahal yung presyo. So, ganito yung nangyayari dito sa lugar natin. So, mahal yung presyo ng heritage chickens and kapag kinatay natin sila, siyempre sayang yung pera. Or kung ikakatay natin sila for meat, mahal yung ibibenta natin kasi nga mahal yung manok. So, dito sa program natin, gagawin natin sa mga heritage chickens natin, yung mga babae, ipapares natin dun sa ating mga native na roosters, and yung mga rooster naman na iba, ipapares natin dun sa ating mga native hens. No? So, upgraded native chicken yung napuproduce nila. Yan. So, walang sayang. Ano naman yung gagawin mo sa mga pure? No? Or yung gagawin kasi natin sa mga native and upgraded, parang F1, no? First generation ng upgraded native chicken. Doon naman sa mga sa mga heritage chickens natin, may gagawin tayo dito pure breeds, may hybrids din. Hybrids is combination of two pure breeds po. Yun po yung tinatawag na hybrids, or yung pinoproduce natin na hybrids dito is first generation ng F1, no? Except na lang sa ating mga decal brown. Kasi F1 yung mga decal brown natin, may F din tayo na decal brown. So, yung anak nila, F2 or F3. Ganun po yung kakalabasan. So, dito naman tayo sa layunin natin sa mga pure breeds or mga hybrids na heritage chickens. Yung gagawin natin dito, no, is yung mga lalaki niyan, ipapatining natin hanggang 2 months old. So, kapag nag 2 months old na, gagawin natin is lechon. So, sariling manok natin. So, dito kasi sa atin, magpapatay ng restaurant and lechonan. Yun yung gagawin natin dito sa manukan natin, no? Kasi nga, kapag hindi man gusto hindi man naubos ng buyer yung mga manok natin, may natitira. At saka gusto kong ipakita sa inyo na talagang maganda yung potential dito sa ating mga native chicken. Yung iba kasi nag-aalaga lang talaga hanggang pag-aalaga lang. Sa market, naghihintay sila magbenta. Dito sa atin, iba na, no? Kasi yung gagawin natin dito sa manukan natin, atin yung produkto, tayo yung magdi-deliver, or tayo yung magkakatay, tayo yung iihaw, tayo yung magluluto, tayo yung magsiserve sa mga customers natin. Ganito yung gagawin nating setup. So, wala nang kailangang dito sa manukan natin sa Pulumulok Native Chicken, no? So, pwedeng nyo itong gayahin. So, dito sa akin kasi, hindi ko na kailangan bumili ng manok, hindi ko na kailangan magbenta sa iba, no? Pero may magbebenta pa rin tayo sa iba, no? Tapos mag-iiwan din tayo para sa business natin, no? Which is restaurant at saka lechonan. Sa lechonan natin, may native tayo at saka heritage chickens. So, ang heritage chickens, mas ipapakilala natin, no? Kasi nga, masarap din yung karne ng manok na to. Pero sa tinola, hindi nyo mandadaig yung native chicken and upgraded native chicken. Pero, take note, itong heritage chicken, mas healthy kumpara sa broiler. Alam nyo bakit? Kasi dito sa manukan natin, 60 to 70% organic yung pinapakain natin. Which is, may crack corn, hammered, at nagbibigyan tayo ng damo. And 30% to 40% is commercial feeds, no? So hindi po 100% organic, kundi 60 to 70% organic, no? Kung i-compare nyo sa 100% na commercial na broiler. So ganun po yung ating dito i-market. So andito ako, medyo kilala na rin yung manukan natin, no? At talagang yung influence natin, no, ipapakalat natin dahil mas maganda yung 60 to 70% organic kumpara doon sa 100% na organic, 100% na commercial na manok. No? So, pag-isipan ng mga buyers natin yan. At yung presyo, tatapatan ko yung presyo. Alam nyo kung bakit? Walang middleman dito. No? Yung farmer, tayo mismo. Yung market, tayo mismo. Ganyan yung dito. Ganyan yung setup natin dito. So, abangan nyo na lang, no? At talagang gustong-gusto kong ipakita sa inyo. At about sa Agrivet, no? Talagang hantayin nyo na lang yung Agrivet dahil doon ako magdi-display ng mga raw ingredients na ginagamit natin dito sa manukan natin. Video na to, please paki-follow naman or tsaka paki-subscribe sa ating YouTube channel. At paki-share nyo rin yung paki-heart dahil namimili ako ng mga lucky sharers na mananalo ng tagwa 1,000 pesos. Kaya, share mo na.